Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang magdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringkid. Ang bayan mong pinili, hinirang mong itatag, isang libing buhay sa pagpapayag ng iyong salita. Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringkid. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringkid. The Lord cares for His people as a good shepherd cares for his flock. As the good shepherd, He invites us to this Eucharistic celebration where He instructs us by His life-giving word and strengthens us by His body and blood. Let us therefore receive Him with faith and thanksgiving. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka kahit sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggap
sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Let us bow our heads in silence. We tell God our own petitions. We include in the intention of this Holy Mass, the intention of Kevin De Jesus, the healing of all the sick, including Alon Alcaraz, Rudy Gonzalez, Zenaida Serrano, Chloe Elise Dionisio. Let us pray. Show favor, O Lord, to your servants, and mercifully increase the gifts of your grace, that made fervent in hope, faith, and charity, they may be ever watchful in keeping your commands. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the kings and religious leaders of Judah, called to care for and protect God's people, abuse their authority and put the people in danger. God intervenes and promises salvation for his people. A reading from the book of the prophet Jeremiah. Woe to the shepherds who misled and scatter the flock of my pasture, says the Lord. Therefore, thus says the Lord, the God of Israel, against the shepherds who shepherd my people, you have scattered my sheep and driven to them away. You have not cared for them, but I will take care to punish your evil deeds. I myself will gather the remnant of my flock from all the lands to which I have driven them, and bring them back to their meadow. There they shall increase and multiply. I will appoint shepherds for them, who will shepherd them, so that they need no longer fear and tremble, and none shall be missing, says the Lord. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will raise up a righteous shoot to David. As king, he shall reign and govern wisely. He shall do what is just and right in the land. In his days, Judah shall be saved. Israel shall dwell in security. This is the name they give him, the Lord our justice. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, I shall not want. In verdant pastures, he gives me repose. Beside restful waters, he leads me. He refreshes my soul. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. He guides me in right paths for his name's sake. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side with your rod and your staff that give me courage. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. You spread the table in the sight of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Only goodness and kindness follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. On the second reading,
Paul points to Jesus as our mediator with the Father and with one another. After reconciling us with God, Jesus breaks the barrier of hostility that keep us apart. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, in Christ Jesus, you who once were far off have become near by the blood of Christ. For he is our peace, he who made both one and broke down the dividing wall of enmity through his flesh, abolishing the law with its commandments and legal claims, that he might create in himself one new person in place of the two, thus establishing peace, and might reconcile both with God in one body through the cross, putting that enmity to death by it. He came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through him, we both have access in one Spirit to the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them and they follow me. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving, and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out po sa mga OFW. Ang pulang laso po na ito na lagi kong sinusuot ay para sa inyo. Magpupugay sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Amen? Pakita natin yung unang litrato. Ano po yan? Yan ang litrato ng nasira, hindi lang nasira, sumabog dati na space shuttle sa Amerika on its launch, na pumatay ng 7 crew members nito. Nung susunod, yan ay pagsalpok naman ng isang tren na pumatay ng 4 na katao. Yan naman yung paglampas sa runway ng isang eroplano na kumitil ng buhay ng maraming tao.
Ano po ang common na dahilan sa lahat ng mga yan? Over-fatigue, lack of sleep, lack of rest ng mga taong may malaki sanang magagawa upang maiwasan ang malalagim na trahedyang yan. Kung nagkaroon lamang sana sila ng sapat na pahinga. Ayun. So dito, makikita po natin na ang pahinga ay hindi luxury. Ito'y necessity, hindi ito luho. Ito ay basic na kailangan nating mga tao sapagkat napapagod tayo. Kailangan nating mamahinga. May nabasa ko minsan, okay lang walang tulog kaysa walang gising. Subukan mong laging walang tulog, hindi ka na rin magigising. Kidding aside, kailangan natin ng sapat na pahinga, tamang pahinga, hindi lang para mabuhay, kundi upang tayo patuloy na makapagbigay buhay sa iba. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagbibigay ng pahinga mismo ni Kristo sa kanyang mga pagod ng disipulo. And I believe, hindi lamang ito pahinga para sa kanilang katawan, kundi lalo na para sa kanilang puso at kalooban. Nasabi ko na minsan, ibang mapagod ang puso. Kapag napagod ang puso, kahit wala kang ginagawa, malulumbay ka, mapapagod ka, mawawalan ka ng gana. Pero kapag inspired ang puso, kahit ano ang gawin ng katawan, kakayanin niya yan. Iba kapag masigla o iba kapag ang pagod ay ang kalooban. Kaya't yung pahinga na ibinibigay ni Kristo dito sa kanyang mga alagad, hindi lang pahinga ng katawan, given na yan, kundi lalo na pahinga ng kalooban. At mayroon tayong makikitang dalawang pangunahing dahilan para dyan. Una, yung sinasabi sa ating ebanghelyo na nag-report ang mga disipulo kay Kristo ng kanilang mga accomplishments. Oh, you can imagine them telling Jesus, Lord, dami kong pinalayas na demonyo. Lord, dami kong pinagaling na may sakit. Lord, pag nangungusap ako, nakikinig talaga yung mga tao. Naku, galing ko. Anong ganun ba? And so, pwedeng nakapapagod yun. Kasi, hello, sa kabila ng mga ginawa ninyo o nakita nyo, marami pa rin nangangailangan mga tao. Parit-parito pa rin ng mga tao. If that will sink into them, o nga no, sa kabila ng maraming ginawa natin, ang dami pa rin tao nangangailangan ng tulong natin. At po pwedeng mapagod din sila later on kapag inisip nila na ang mga ginagawa nila, na ang mga accomplishments nila ay dahil sa kanilang sariling kakayanan at hindi dahil binigyan sila ni Jesus ng kapangyarihan. And so the rest that Jesus gave them was for them to realize, wait, this is not about us. This is still about God. Hindi ito tungkol sa atin. Ito'y tungkol pa rin sa Diyos. Kaya nga very meaningful yung kahit namamahinga sila, tuloy rin ng paggawa si Jesus. Because ultimately, it's still the work of Jesus. Not their work, not our work. Because if it is our work, mapapagod tayo, maniwala ka. Sa dami ng ating magiging work. But it's the work of Jesus. At yun ang makapagbibigay sa atin ng pahinga. Sa kabilang banda, ang pangalawang dahilan na hindi natin makikita sa ating ebanghelyong napakinggan, pero worth noting, kasi ito yung nangyari bago yung tagpo sa ebanghelyo. At ano yun? Yung mga preceding verses ay about the death of John the Baptist. Pinatay ni Herodes si Juan Bautista na hindi iba kay Kristo at sa mga alagad niya. In fact, yung ibang mga alagad ni Kristo, dating followers ni Juan Bautista, so pagod ang kanilang kalooban, nalulumbay, natatakot, nag-aalala, nasasaktan. Yun ang kanilang nararamdaman. Bukod sa pagod ng katawan. Tingnan nyo naman, yung attitude ng mga tao, parang wala namang pakialam. Maliit lang na area yan eh. Nagkakabalitaan yan eh. So alam nilang gutom na yung mga taong to, si Kristo at ang kanyang mga disipulo. Alam nila, pagod na eh. Kitang-kita na eh. Dami nang ginawa eh. At alam nilang namatayan sila, si Kristo at ang mga alagad niya. Anong reaksyon nila? O di ba? Sunod pa rin sila ng sunod. Lumayo na nga si Kristo at ang mga disipulo para makapagpahinga. Sunod pa rin sila at nauna pa. Grabe! Parang mga fans siguro ng Bini. Joke lang.
Alam po ninyo, habang pinagninilayan ko yung tagpong ito, yung attitude lalo na yung mga tao, naalala ko yung minsang, muntik na ako talaga maiyak. Araw na linggo. Nakakatatlong misa na ako. Ang ibig sabihin ng 3 misa, equivalent sa 4 na oras na akong nakatayo noon. Alam niyo naman yung misa dito pag linggo, di ba? So, pagod na ako. Tapos, ang dami kong i-bless ng mga sasakyan. At nakita niyo naman siguro kung paano ako mag-bless ng mga 4 wheels na sasakyan. Isa-isa yan. Hindi isang bendisyon yan. Isa-isa kong dinadasalan yan, di ba? Eh yung blessing mula, hanggang doon sa gate. 25 yata. Yung kotse, yung sasakyan. Eh late na ako ng 15 minutes sa misa. Late na ha? So in-announce ko na. Di ba kapag nagbe-bless ako, may microphone ako? Pasensya na po. Wala muna po tayong picture taking ha. Next time na lang po ha. Late na po kasi ako sa misa, 15 minutes late na. Hindi ko sinabing, pagod na ako. Kasi baka ma-offend sila. Nakita nyo na? Inisip ko pa rin yung kapakanan nila. Pero obvious. Ako'y hagardo na. Pagod na, pawis na. Akalain yung pagkatapos kong i-announce doon, tinumog pa rin ako. At bawat isang lumapit, promise, itong sinasabi, promise ha, itong sinasabi, kawawa naman si Father, Father last na. Ay, Father, sorry last na po. Nagkagayahan. Nakahalata na ako. Sabi ko, teka. Alam niyo, sabi ko talaga, exact words, bakit naman ganun? Hindi niyo naman po ako yata inuunawa. With that tone, ganun ang tono. Hindi naman niyo yata ako inuunawa. Ganun ang tono. Sapagkat honestly, I wasn't mad. Di ako galit. But I was very sad. Because people, it seemed, they did not want to understand. Yung parang ang gusto lang nila, kuhanan lang ako ng kuhanan nang hindi ako bibigyan kahit konti lang. Nakaka-drain po pala yan. Eh yan ay isang simpleng karanasan lang. Papaano pa yung mga mas komplikado at mas mabibigat nating karanasan? Halimbawa, ikaw, lalo na't kung breadwinner ka sa pamilya, lagi na lang sila. Hindi ka naman nakakabili ng mga gamit mo, ha? Lagi na lang sila. Hindi ka naman nakapag-iipon talaga ng para sa'yo, ha? Nagkagalaw pa rin, di ba? Na hindi mo mabili yung mga gusto mo. Na para bang naiiwanan ka na ng iba ng mga kasabayan mo. Pero mas malaki sana ang pera mo sa kanila kung hindi lang puro kapamilya. Tapos, wala ka man lang maramdamang konsolasyon. Wala ka man lang maramdamang konsuelo. Hindi ka man lang maalala, makamusta. Hindi ka man lang marigaluhan. Kahit konti lang. O kaya, makamusta, kahit pabalat bunga. Sabihin sa'yo, kaya ko mo pa ba? Okay ka ba ba? Baka wala ka ng pera para sa sarili mo ha. Bakit ko sinabing pabalat bunga? Eh kasi alam naman nila na kahit walang-wala ka na, hahanap ka pa rin ng paraan para sa kanila. Alam naman nila na kahit di mo nang kaya, kakayanin mo pa rin para sa kanila, di ba? At alam mo yun din, di ba? Pero malaking bagay yung kinukumusta ka, kahit, di ba? Malaking bagay yun. At least kahit konti, may naibibigay sila. May konsuelo kumbaga. Hindi yung kuha na lang sila ng kuha. Na parang may patago sila. Tapos, bibigyan ka pa ng problema. Nakaw, mas alinti ka na. Mas maubos ka. Mas madidrain ka. Mas hihina ka. Baka bumigay ka. Parang ganito lang. Imagine niyo na lang ha. Na may laman. Imagine niyo na lang na may laman. Kasi magkakalat pa tayo dito eh. Kunyari may laman. Ito ka eh. Ito ka oh. Bigay ng bigay. Yan. Siyempre, pa konti-konti. Ayaw mong umabuso eh. Siyempre, titira ka naman para sa iyo eh. Pero bigay ka pa rin ng bigay. O di ba? Nababawasan na. Ang matindi, kapag merong dumarating na problema, ito yung mga sagi. Mas matindi tapo nun, Brad. Hindi mo matatansya yun eh. Yung biglaang gastos, yung malaking gastos, yung malaking problema. Nakaw, mas lalo ka nang nawalan. Eh, wala naman nagbibigay. Puro ikaw na lang. Mahirap yan. Pag nawalan ka ng laman, mahirapan ka sa ibang mga pangit na karanasan. Baka, bumigay ka na lang. Dapat, nagtitira ka kahit papano.
Dapat may laman para matibay ka. Charan. So dapat may laman. Hindi ko naman pwedeng sabihin magtira ka. Hindi kasi magtitira eh. So dapat may nagbibigay. Kahit konti lang. Sabi ng Panginoon, di ba? Lumayo kayo ng konti para makapagpahinga kayo ng kaunti. Kaunti lang. Pahinga. Kasi minsan di ka na makahinga sa pahinga. Di ba? Tapos laban uli. Konting pangungumusta, konting pagmamahal, konting care, konting konsolasyon. Laking bagay yun. May nag-text nga sa akin, Father, naiyak naman ako. Yung pulang laso mo kapag nagmimisa ka, para sa amin pala. Hindi ko naman yun kakilala. Bigla na lang nag-message, nag-feed. Isipin mo kung ang magsasabi nun, paminsan-minsan. Yung mga dahilan kung bakit nawawalan sila. Salamat po sa sakripisyo nyo. Salamat po. Bangko man kapatid, malulugi din kapag puro withdraw ang tao at hindi nagdideposito. Ang hirap ng pakiramdam kaya nung ikaw na lang yung tangi niyang inaalala pero para sa kanya parang wala kang pakialam. Nevertheless, hindi nyo man makuha sa mga taong inaasahan nyo yan, kayo mag-alala. Sapagkat may isa pa na mas mahalaga. Nakita nyo sa Ebanghelyo, kahit walang pakialam yung mga tao sa mga disipulo, may pakialam si Kristo. Bago siya nahabag sa mga tao, nahabag muna siya sa kanyang mga disipulo. Mamahinga kayo. Sinasabi sa ating salmo, mag-aapaw ang ating mga cups, ang ating mga kalis, bibigyan niya tayo ng pahinga sapagkat siya ang nakakaalam ng iyong mga paghihirap para sa iba, para sa pamilya. Di ba sabi niya, kahit isang basong malamig na tubig lang ang ibigay mo, nakikita niya, hindi lang naman isang basong tubig na malamig ang binibigay mo, buong buhay mo, binibigay mo. Alam niyang walang natitira sa iyo. Kaya siya ang magpupuno sa iyo. Bibigyan na tayo ng pahinga. Paparamdam niya sa atin, nakikita niya ang ating mga ginagawa. At pangalawa, ipaparamdam niya sa atin, it's still about me, it's not about you. Nakikipagtulungan ka lang sa akin. Ako pa rin ang magpapabago sa buhay mo, sa ugali ng asawa mo, sa ugali ng anak mo. Ako pa rin ang magtataguyod sa pamilya mo. Ako pa rin ang mag-aalaga sa mga magulang mo may sakit. Ako pa rin. It's not about you, it's about me. So easy ka lang. Gawin mo lang ang makakaya mo. Ako ang bahala hanggang sa huli. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Kasi makakahinga tayo ng ganito eh. Realizing that God recognizes kung ano maginagawa natin and realizing that God is there to back us up. Susuportahan niya tayo sapagkat ginagawa natin ang gawain niya. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa
Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ringgin ng Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat. At nakikita mo ang mga ginagawa ko, ang mga pag-isikap ko. Kasi akala ko walang nakapapansin. Binabatay ko kasi ang pakiramdam ko sa pinaparamdam sa akin ng mga taong dahilan kung bakit naghihirap, nagsisikap, nagpapagod ako. Wala man lang maramdaman akong konsolasyon. Puro pa kung minsan konsolasyon. Panginoon, hindi naman ako po pwedeng bumigay. Kasi paano na lang din sila. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin sila. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi naman siguro kasalanan na malaki ang puso ko para magmahal sa pamilya ko. Hallelujah! Tulungan mo ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pusong ito. Pusong hindi makatiis. Pusong nagmamahal kahit kulang ang nararamdamang pagmamahal. Pusong mapagbigay kahit walang natatanggap. Pusong umuunawa kahit sinasaktan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng puso ito. Alam kong itataguyod mo ko. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan. Mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring mahirap. Pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng hirap. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Iandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko.
karapat-dapat sa iyong tingin. Itong pusong nananabik na makapiling ka tuwi na iandog sa'yo. Papuri sa ngalan mo kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay lahat ng yaman at buhay. Iandog sa'yo, papuri sa ngalan mo kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo. Sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo. Sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo, upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, tanging sa'yo lamang, tanging Sa'yo lamang. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father.
May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who in the one perfect sacrifice brought to completion varied offerings of the law, accept, we pray, this sacrifice from your faithful servants and make it holy, as you bless the gifts of Abel, so that what each has offered to the honor of your majesty may benefit the salvation of all. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. We may now remember our departed loved ones. Let's pray for Joyce, Juan, Miguel Arsenio Serio, Emer, Paulina, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Our Lady of Lazaret, Saint Joseph, her spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God
our Father. And so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. deliver us. Lord, we pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The Amen. peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold, Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him.
Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangako, ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Daan may puno ng dilim mo ligaling, hindi ako mangangamba. Tungkod mo't pamalo ang siyang gagabay sa akin at sa sangga ng tuwina. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam
Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng ating buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Graciously be present to your people, we pray, O Lord, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makipahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa pagtulong po ninyo sa mga nagpapadala pa rin ng tulong through our GCash and bank account, sa sumusuporta sa souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa suporta po ninyo sa 3 Nails and a Crown products, at gayon din sa pag-share ninyo ng ating mga live masses and videos, sa pag-subscribe sa ating YouTube at Facebook page. Maraming salamat po. Ito po ang nakikindaan para ma-maintain natin ang ating simbahan, para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lazaret, at gayon din para makatulong tayo sa iba. Ngayon po ay nagpapagawa tayo ng mga chapels. Update ko po kayo very soon. Bukod pa ito sa mga tinutulungan nating mga individuals at mga parishes, mga simbahan. So maraming salamat po for making this possible. Kayo po ang ibiyaya ng Diyos sa maraming parokya. Salamat po.
The Lord be with you. and with your And may spirit. God bless you and our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Amen. Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here is the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Salamat po. Thank you.